Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakapasok si Carlos sa ICU, kung saan ang kwarto ni Lynette. May makakakita kaya dito kay Carlos? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa Abot Kamay na Pangarap. Dahil nga matapos malaman nila RJ, Chang Susan, Josa at Michael na successful nga ang operasyon ni Lynette, ay lalo silang natuwa at naging proud dito kay Annalyn. Dahil nagawa daw ni Annalyn ng maayos at successful ang operasyon ng nanay niyang si Lynette. Sinabi ni Doc Ray na ang kailangan na lang ni Lynette ay magpahinga at ma-admit nga dito sa ICU para maobserbahan siya hanggang sa magising na. Nagpasalamat naman si RJ kay Doc Ray dahil hindi niya daw pinabayaan si Lynette pati na din nga itong si Annalyn. Nagsorry na din nga si Annalyn kay Doc Ray dahil sa nangyari sa kanila sa operating room na nadala nga daw ng emosyon si Annalyn. At alam niya nga daw na maling-mali iyon. Sinabi ni Doc Ray na okay lang yon, Annalyn, dahil naiintindihan niya daw si Annalyn dahil natatakot lang ito na mawala itong si Lynette. Pero sa susunod daw ay bawal na yun dahil oras na pumasok daw si Annalyn, dapat sa operating room ay labas na nga daw ang lahat ng personal na problema nila at doktor na ang tungkulin nila doon. Matapos nga ang usap nila, dumiretso sa ICU si Annalyn at RJ para i-check si Lynette. Dito nga ay nakonsensya si Annalyn dahil nagkaroon daw sila ng pagtatalo ni Lynette bago pa nga magkaganon itong si Lynette. At sana nga daw ay hindi na lang ginawa ni Annalyn na pakialaman at kontrahin itong si Lynette. Dahil hindi niya daw mapapatawad ang sarili niya kung may nangyari nga daw ng masama dito kay Lynette. Tumutol naman si RJ dahil wala daw kasalanan itong si Annalyn sa lahat ng nangyari. At alam nga daw ni RJ na proud itong si Lynette kung sakaling ang malaman nito na si Annalyn mismo ang nag-opera sa kanya. Dito nga ay kinomport ni RJ itong si Annalyn dahil mabigat pa nga rin ang nararamdaman nito dahil sa sagutan nila ng nanay niyang si Lynette. Samantalang, matapos nga makita ni Justin ang text sa cellphone ni Zoe na makikipagkita nga ito nang maiwan ni Zoe ang cellphone niya sa sopa, ay agad niya nga naisip na sundan at puntahan ang lugar kung saan nga nabasa niya sa text message. Bago pa nga makalabas si Justin sa lugar ng mga nurse, ay nakita siya ng mga nurse at inabot niya na nga lang bigla ang cellphone ni Zoe. Sinabi niya dito sa mga nurse na naiwan ni Zoe ang cellphone niya at pakibigay na lang daw ito kay Zoe. Dahil malamang nga sa malamang na kapag siya ang nag-abot nito ay mag-aaway lang sila at paghihinalaan siya nito na pinakailaman ang cellphone nitong si Zoe. Samantalang, nasundan na nga ni Justin si Zoe kung saan nga ang tagpuan ni Dax at Zoe. At nagmamadali nga si Zoe na pumasok dito. Habang nasa sasakyan nga si Justin, ay nagsabi siya na tuloy na ang pagkikita nyo. It's time to find out kung sino yang mystery guy mo, Zoe. Dito nga ay nag-antay itong si Justin sa labas. Nakapasok na nga si Zoe sa lugar kung saan nag-aantay itong si Dax. Nagtalo nga sila dahil sabi nga ni Zoe ay mainit pa sila sa mata ni Giselle at Justin. Bakit nga daw kailangan na mag-aya agad ng date itong si Dax? Nag-iingat nga lang daw si Zoe dahil naghihinala na nga ang mga ito sa kanya at baka mapahamak pa daw ang trabaho niya. Sinabi ni Dax na hindi si Zoe ang dapat masunod dahil ang usapan nga daw nila ni Zoe ay kapag sinunod ni Dax ang plano nilang mag-ina ay automatic daw nga na jowa niya nga daw itong si Zoe. Kaya naman wala nang nagawa si Zoe kundi sakyan si Dax.
kahit hawak na nga daw siya sa leeg nito. Dahil sa mga ginagawa ni Dax sa kanya na pagpapasunod sa kanya. Kahit nga ayaw na nga ni Zoe na sakyan si Dax dahil hindi niya nga daw ito gusto. Napipilitan na nga lang itong si Zoe na sakyan si Dax dahil sa plano nilang mag-ina at baka mabulilyaso pa sila nito. Kaya naman, pagdalaw ni Zoe sa kulungan kay Moira, ay nagalit si Zoe kay Moira dahil hindi na nga daw niya gusto ang ginagawa at pinagsasabi ni Dax sa kanya. At diring-diri na nga daw siya dito. At hindi niya na kayang tiisin. Dahil ngayong nakuha na nga daw ni Dax ang gusto niya kay Zoe, ay si Zoe naman daw ang hawak sa leeg nito. Pero imbis nga daw na kumontra ang nanay Moira niya sa mga ginagawa ni Dax, ay sinabihan pa nga niya si Zoe na gawin ni Zoe ang lahat ng gusto ni Dax at huwag niya itong kontrahin para lalo nga nilang magamit si Dax at tuluyan na nga siyang makalaya. Kaya naman napatayong bigla si Zoe sa sinabi at pagpupumilit ni Moira sa kanya. Nasakyan na nga lang si Dax kahit diring-diri na nga itong si Zoe. Sinabi ni Zoe na hindi niya na alam kung hanggang kailan na lang niya makakayanan na sakyan lahat ng trip ni Dax. Sa Apex naman, binisita nila Doc Lindon at Doc Enriquez si Lynette para kamustahin ang lagay. Nakausap nila si Annalyn at proud din nga sila dahil nga nagawa ni Annalyn ang dapat at napakahusay na doktor talaga nito ni Annalyn. Sinabi ni Annalyn na maayos na nga itong si Lynette. Kaso nga daw ito ay nasa ICU pa. Sinabi naman ni Doc Enriquez na ipagpipray na nga lang daw nila si Lynette para sa agarang paggaling nito. Nagtanong naman si Doc Enriquez kung pwede ba nila puntahan itong si Lynette sa ICU para daw masilip nila kahit nga hindi pa ito nagigising. Pumayag naman si Annalyn na tignan nila Doc Enriquez at Lindon si Lynette para naman makita din nila kung ano na ang kalagayan nito. Hindi naman nila namalayan na nasalisihan na nga pala sila ni Doc Carlos na nakabihis pa nga bilang nurse para hindi siya mahalata. Tinulungan nga ulit siya nitong si Doc Romualdo para makagawa ng plano na makita itong si Lynette. Nakapasok nga itong si Carlos sa kwarto ni Lynette at dito ay pinagmasdan niyang mabuti si Lynette. Habang hawak nga ni Carlos ang mukha ni Lynette, sinabi niya dito na nandito na ako mahal. Sasama ka sa akin. Kukunin kita sa kanila. At hindi na nga nila tayo makikita kahit kailan. Pero habang kinakausap nga ni Carlos si Lynette, biglang may nagbukas ng pinto ng room ni Lynette. Sino kaya ang pumasok sa kwarto ni Lynette? Makikita kaya nila Annalyn si Carlos sa kwarto ni Lynette? Ngayong pupuntahan nga nila ito? Makakakuha na kaya ng ebidensya si Justin laban kay Zoe at Dax? Hanggang kailan kaya ang kaya tiisin ni Zoe para lang mapasakay itong si Dax sa plano nilang mag-ina na si Moira? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!